Ang book po ng James, gaya ng sinabi kong nung una, hindi po siya mahabang libro, pero punong-puno po siya ng paalala. Tingin sa akin, punong-puno po siya ng utos, punong-puno po siya ng aral. At nakatuon po ang librong yan sa isang pinakamahalagang tanong. So ang central theme ay dito po na uuwi sa tanong na to. Kung ikaw ay may pananampalataya kay Kristo, okay? Yan ang central theme. Makikita ba sa pamumuhay mo? So yan ang central theme. Pag binasa mo ang buong libro ng James, sasagutin niya yung question na yan. Na kung ako ay mananampalataya kay Kristo, nakikita ba sa buhay ko? Yan ang central theme ng librong yan. Now, look at me, church. Hindi po lahat ng lumaki sa church, not everybody who grows old in the church. Sino po dito 15 years na sa Kristiyano? 15 years. 10 years. 7 years. 5 years. Sino yung bagong batang-bata pa? Amen? Ako, ano ba yan? Parang ako tuloy nagmukhang matanda dito eh. Kasi Ate Lynn ayaw umamin eh. Ayaw naman umamin ni Ate Lynn eh. Ayan, yung mga seniors natin dito, mga pioneer po yan sa loob ng church talaga. I mean, matagal na. Ibig sabihin, dito na tayo inugat, dito na tayo tumanda, dito na tayo nagkaroon ng asawa, dito na tayo nagkapamilya, mga ganyan. Hindi po lahat ng lumaki sa church nag-grow. Tama? Not everybody who grows old, grows up. Tama? Hindi lahat ng tumagal sa simbahan, lumago talaga. Amen? At hindi po porket dito na tayo inugat, ibig sabihin, nag-mature na po tayo. Kasi magkaiba yung age at magkaiba yung maturity. Tama? Ideally, dapat the older we are, the mature we should be in reality. Kaya lang, sa totoo lang, hindi po gano'n na nangyayari. Tama po ba ako? Pag mo tingnan yung katabi mo, hindi pa matanda sa Panginoon yan. Mukha lang. Joke lang. Amen? So yan po yung problema ngayon ni James. Doon sa libro niya, during that time, bigyan ko po kayo ng background, people were having problems in their personal lives and also in the church. Ano po ang problema ng mga taong yon nung sinusulat niya yan? Ito po. They were going through difficult times. Next slide. Meron silang mga pinagdadaan ng mga problema. So gaya natin, pag tinawid natin sa panahon natin yan ngayon, yung church people, they were also going through difficult times. Hindi lang yon. Yung church people din, meron silang temptations, meron din silang mga trials. Just like us. Kaya lang, ang malala, hindi lang sila going through difficult times, temptations, and trials. Kaya lang, ang church people nung panahon ni James, they were hearers but not doers. So ang mga tao nakikinig lang, pero hindi ginagawa yung napapakinggan nila. Some were competing for positions in the church. Yung iba na may hirap sa loob ng church, they were bullied by rich people. Imagine? And so also, tongue was a problem and also worldliness. Kaya marami po sa church people nung panahon ni James, umaayaw na po sa pananampalataya. Ayaw na po nilang mag-church. Ayaw na po nilang magsimba because of this problem. Ayan, say amen. Kaya nung panahon po ni James, makwe-question mo talaga yung pananampalataya mo. Biruin mo, church people ka. Biruin mo, inugat ka na sa loob ng church, pero hindi ka naman lumago. Yun ang tanong doon. That's the reason why James wrote the epistle. Pag binalikan natin yung chapter 1, ano sabi sa chapter 1? Real Christianity knows how to deal with trials, temptations, and truth of God's Word. Amen? Pagka sinabing tunay po na pagiging Kristiyano, ang tunay na Kristiyano, kung totoong Kristiyano ka, pagka may trials ka, anong ginagawa mo pag may trials ka? Sabi sa chapter 1, pag may trials tayo, we should rejoice. We should rejoice in our trials. Sabi ng chapter 1, pag meron tayong temptations, kung totoo tayong Kristiyano, ano dapat ang ginagawa natin sa mga temptations natin? Lumalayo tayo sa temptations, hindi tayo lumalapit.
At kung totoong Kristiyano tayo, yung salita po ng Diyos ay dapat nakatanim sa mga puso po natin. So kung nakatanim ang salita ng Diyos sa puso po natin, hindi lang po tayo tagapakinig, tayo din po ay tagagawa. Tama? Aba, kung sinasabi po natin Christian tayo, pero hanggang ngayon, manginginom pa rin tayo, excuse me po, wala pong ganun dito. Pero kung hanggang ngayon, lubog pa rin tayo sa kasalanan, teka lang, amen? Pero kung hanggang ngayon, wala pa rin pong nababago sa ating mga buhay kahit kaunti. Aba, sabi ni James sa book niya, sandali lang. Church people, sandali lang. Sogsim Malabon, sandali lang. Mukhang may problema tayo dyan. Naintindihan niyo po ako? So, hindi po pwede, recap lang ito hindi pwede, iba yung sinasabi ko at iba yung ginagawa ko. Nakuha. Hindi siya pwedeng magkaiba. Hindi pwedeng iba yung sinabi ko sa ginawa ko dahil nakakalito yun. Sabihin mo, nakakalito. Sabihin mo sa katabi mo, nakakalito ka naman. Amen? Nakakalito yun. Biruin mo, inaabutan ka ng bulaklak, binilahan ka ng Dunkin' Donut, hinatid ka pa sa bahay, sinundo ka sa school. Tapos ang sasabihin sa'yo, kaibigan lang. Tama? Di ba nakakalito yun? Tama? Iba yung ginagawa sa sinasabi, hindi, wala. Friends lang kami. Tama? Say amen. Iba din naman yung, I love you, mahal na mahal kita. Pero wala man lang flowers, wala man lang sundo, wala man lang, wala kahit konting lambing man lang o himas man lang, wala. Pero ang daming I love you, mahal na mahal kita. Diba? Iba pa rin yun. Kaya sinasabi natin, iba ang gawa at ang salita, nakakalito. May gawa nga, may gawa pero walang salita, nakakalito. Meron ng salita, wala namang gawa, nakakalito. Sabihin nyo, nakakalito. Amen? Now, chapter 1 po yan. Sabi ni James, huwag kayong maguluhan dyan. Pagdating niya ng chapter 2, ano pang sinasabi niya? Ang sabi niya sa chapter 2, ang totoong Kristiyano, authentic ang faith. Pagka sinabing authentic, tunay at totoo ang pananampalataya. Amen? Sabihin niyo, faith. Again, one more, say faith. Pananampalataya. Amen? Kaya nung kinunclude niya ang book niya, yung chapter 2, sabi niya, for as the body apart from the spirit is dead. Okay? Ang katawan daw, ano daw? Ang katawang lupa, okay? Hindi lang tulad po niyo ang katawan na walang kaluluwa. Ano daw ang tawag sa pananampalatayang walang ebidensya? Ang tawag niya doon, patay. He is now saying this church. Ang sinasabi niya ngayon sa church, ang church daw, kung may pananampalataya pero walang gawa, ang tawag doon, patay. So, ibig sabihin, technically, sinabi po ni James sa church that the church is full of walking dead zombies. Ang dami daw sa loob ng church, mga zombie, mga patay, buhay pero patay. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo nga kung humihinga pa yan. Amen? Say amen. Kasi po sa totoo lang, hindi po tayo gumagawa ng mabuti para tayo po ay maligtas. Naintindihan? But rather, we work, next slide, because we are saved. Malinaw? Hindi po tayo gumagawa ng mabuti para maligtas tayo. Walang ganyan sa Bible, Tayo po ay gumagawa ng mabuti dahil naligtas tayo. Ang paggawa po ng mabuti, hindi po daan para maligtas. Sino po ang daan ng ating kaligtasan? Sino? Si Kristo. Si Jesus. Yan ang tanging daan para maligtas tayo. At ang paggawa natin ng mabuti, kaya nga the moment you receive Christ in your life, what's next?
Ang kasunod nun, pag tinanggap mo si Kristo, kinasihan ka ng banal na Espiritu Santo, ang kasunod po nun, paggawa ng mabuti. Ang kasunod po nun ay pagbabagong buhay. Nakuha? Pero kung at first wala ka talagang natanggap, wala kang tinanggap na Panginoon sa buhay mo, walang banal na Espiritu Santo, walang magbabago. Tama? Kaya yung faith na kiniklaim natin ay dapat may backup ng mabuting gawa. Nakuha? Say amen. Say amen. Dapat malinaw po sa atin yan. Say amen. Yan. Yan po yung chapter 1. Mali ako. Chapter 1. Yung chapter 1 at yung chapter 2. Ngayong Sunday, itawid natin sa chapter 3. Are you ready? Say amen. Say amen. Hallelujah. Dalawang bagay po, nakinig. Ang pinupunto ng chapter 3. Dalawa. So nakita natin sa chapter 1, sabi niya, huwag kayong malito, dapat yung pananampalataya nyo, may gawa yan. Tapos, in-itemize sa chapter 2, ganito dapat ang pananampalataya. Okay? Chapter 3, in-elaborate niya na. Ito yung elaboration niya. So meron tayong dalawang bagay lang na pag-uusapan na nakita ko po na napakahalaga sa chapter 3. Una, ito po, labas natin. Basahin nga po natin sabay-sabay. Very good. Malinaw? Yan lang ang pag-uusapan natin hanggang matapos. Pinag-isipang salita, pinag-isipang gawa. Taas nga ng kamay. Dito, sino yung kapag nagsalita siya, pinag-iisipan niya muna? Now, okay? Sabi dun sa verse, chapter 3. Pusa natin. Merong dangers ang tongue. Are you ready? Okay? Unang danger is this. The tongue can make us stumble. Pagka sinabing stumble, ganito yun, no? Ay, na-stumble ako. Amen? Nadapa ako. Amen? Say amen. Yung tongue natin, maliit na parte ng katawan. It's a small part of our body. But it can start a huge fire like forest fire. Kagaya nung pinakita natin kanina. Meaning, ang dila po ay dangerous. At ang unang danger po niya, it can make us stumble. Pakita mo nga yung verse. Huwag maging guro. Basahin nga natin sabay-sabay. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay natitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. Kayo rin namang makapigil ng buong katawan. Amen? So una, pwede kang matisod at pwede kang makatisod dahil sa iyong dila. Do you agree? Sabi nga ni James huwag maging guro ang marami sa inyo. Huwag maging teachers ang marami sa inyo. Okay? Say amen. Kasi bakit? Teka, hindi dapat magturo lahat. Kasi when you consider the context of the danger of the tongue, may point po si James. Bakit niya sinabi yan? Kasi what we say matters. Especially kung tayo po ay nagtuturo. Alam niyo po ba na mabigat ang pananagutan ko dahil nagtuturo ako ng salita? Ang laki po ng pananagutan ko sa langit. Amen? And as teacher of the word, pwede yung salita mo magkaroon ng drastic effect sa tao. Pwede natin silang maturuang mapalapit at pwede rin natin silang maturuang mapalayo sa Diyos. Amen? Say amen. Minsan pupunta ako ng Cubao, pakit ako ng Prayer Mountain. Siguro mga after 3 years po yan, kasi nag-pandemic, hindi na po ako nakaakyat. Pero yung mapagkaroon po na 3 taon, ibang-iba na po yung tsura ng Cubao.
Sino po nakarating na ng Cubao? Maliligaw ka na doon. Sobra. Pagbaba ko po ng Farmers, sabi ko, saan ba ako sasakay? Pauwi na ako ng bahay. Hindi ko na alam saan ang sakayan. Tapos nagtanong ako sa isang tao. Sabi ko, sir, pauwi ako papunta ako ng EDSA. Pero hindi ko po alam ang lugar. Pwede bang ituro mo saan? Papunta doon sa EDSA lang. Basta makarating ako ng EDSA. Aba, sabi sa akin ng mama, sakay ka ng jeep, dito ka sumakay. Pagkatas, pag huminto yan, bumaba ka, nandun ka na. Paniwalang-paniwala ako, mga kapatid, na pag huminto yung jeep, nandun na ako. Pero mo, ang haba nung travel ko, ang tagal. Kailan ba hihinto yung jeep? Tapos mag-isa na lang ako doon sa jeep. Feeling ko talaga masasalvage ako Dahil doon sa sinabi ng mama. Tapos sabi ng driver, oh, miss, hindi ka pa bababa. Di bumaba po ako sa Kawalan. Alam niyo saan ako nakarating? Nandun na po ako sa Santolan. Di ba? Piruin mo, sa amen? Dahil doon lang sa isang salita, naniwala ako, pinaniwalaan ko at sinunod ko po. Buong puso kong sinunod. Yung pala, mali. Are you there? Tama? Look at me. What a teacher says has tremendous power and influence. Sino dito mahilig sa math? Sino dito gustong-gusto niyang algebra sa school? Algebra. History na lang. Sinong gusto-gusto ng history? History. Amen? Alam niyo po ba nung high school ako, ayoko ng algebra. Lintik na X and Y yan. Ba't kasi hinahanap pa natin si X? Yung X and Y, ba't ba hinahanap? Alam mo, hanapin si X, dami niyang bibigyan na detalye sa'yo para mahanap si X. Kainis. Pero nung nagka-teacher po ako, nung high school ako, sa algebra, ang galing. Maniwala ka dahil sa galing ng teacher ko na yun, hanggang ngayon, hindi ko siya makalimutan. Hindi pala high school yun, college ako. Nung high school, talagang naano ko yan, sinusumpa akong algebra. So kasumpa-sumpa. Di nga ako mga 90 doon 82, 83, 85 lang ata. Ang hirap. Nung nag-college ako, grabe sa Fatima. Ang galing ng teacher ko sa algebra. Hindi ko makalimutan. Tanong niyo sa akin kung anong grade ko. 1. Bakit? Ang galing ng teacher ko. Magaling Biruin mo, ako na hindi magaling sa math, napauno niya ako. Ang galing niya. Tama ba? Magaling siya. Ibig sabihin, natuto ako. Yung mga dati kong teacher sa math, wala. Susulat ng computation sa board, pakikitaan ka lang na magaling sila. Wala naman ako natutunan. Di ba? Niyabangan lang ako ng computation sa board. Eto, paano kunin yan? Sino dito gusto ng history? Di ba yan yun ang history? Aminin. Nagkaroon ako ng magaling na teacher sa history. Nag-impact sa akin. Nakuha niyo po ako? What a teacher says has what? Has power and influence. Do you agree? Say amen. Say amen. Kaya sabi ni James, not many should become teachers. Why? Because there is risk with teaching. May risk. Pagka nagtuturo ka, you're open up yourself to stricter judgment. Ano sabi? Ano sabi doon? Wala pala dito. Mga kapatid, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Amen? Kaya sa verse 2 sabi niya, ayan, sapagkat kung sino man ang hindi nakakatisod ng kanyang salita,
that person is mature and able to control the whole body. Andiyan ka. Kaya kung kaya natin kontrolin yung bibig natin, kaya natin kontrolin yung buong katawan natin. Pag di natin kayang kontrolin yung bibig, hindi natin kayang kontrolin yung entire self natin. Do you agree? Say amen. Tumalon tayo sa verse 3 to 5. Look at this. Pangalawa, sabi niya, ang tongue can control us. Labas natin yung verse. Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo talimahin, grabe yung Tagalog, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Sino nakita na ng kabayo? Narito, verse 4, ang daong naman, sheep. Bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit, or rather, okay, ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Sabihin niyo, ugit. Ugit. You see, nagbigay po si James. Bakit niya sinabing ang tongue can control us? Your tongue can control you because nagbigay siya ng 2 examples of the things that can be controlled by something very small. Okay? Pakita nga natin yung picture nung bit at saka nung rudder. Ang bit po ito, yung sa kabayo. Ang kabayo po, ang weight po niyan, it's about 1,000 pounds. Grabe, di ba? Pero, yung malaking beast na yan ay guarded or controlled by a small bit. Yung preno, yung prenda na tinatawag. Pagka hinila mo yan, nandito yan sa bibig. Pag ginanon mo yon, di ba? Yung kabayo pupunta siya doon. Pag ginanon mo naman dito, pupunta yung kabayo doon. So yung nangangabayo, di ba? Pag wala siyang prenda, sumakay ka doon ng walang prenda yung kabayo, hindi alam ng kabayo kung saan siya pupunta. Ang gagawin ng kabayo, wild beast siya, gaganon ng gaganon yun kasi walang prende. Kaya kailangan ng kabayo yung prenda. Pag sumakay ka dyan, hawak agad. Alam niya kung diretso. Alam niya kung kanan. Alam niya kung kaliwa. Sige, subukan nyo sa katabi nyo kung, diba? Subukan nyo. Diba? Say amen. Ganon daw ang dila. Yung tongue can control us parang prenda. Andiyan ka. Say amen. Isa pang example niya, next picture. He speaks of the sheep. Malaki ba ang sheep? Malaki. Pero meron po yung tinatawag na rudder o yung ugit. Ito po yung ugit to. Yung ugit po, para siyang para siyang blade ng pan. Maliit lang siya. Kapag kinontrol siya nung taga-ugit o nung piloto, ginawa nung taga-piloto, ginanon niya. Sasabay yung ugit. Gaganon din. Tapos, may hangin yun. So, ang mangyayari dun sa ship, tatakbo siya pa ganon. Nakuha? So, kung ano yung sabihin ng piloto sa kanya, yun ang gagawin niya. Kung anong gagawin ng taga-ugit, ganon ang takbo nung ship. Are you there? Likewise, look at me. The tongue, bagamat maliit ang dila, pwede niyang baguhin ang entire direction ng ating buhay. Tama? Say amen. Your tongue can control you. Kagaya ng rudder, kagaya ng bit. Number 3. Also, the tongue can scar us. Ano sabi ng verse 5 to 6? Gayon din naman, ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malaking bagay. Narito kung gaanong kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. Alam niyo, sa totoo lang, pag ganito ka Tagalog, hindi ko na minsan maintindihan eh. Grabe yung Tagalog. Amen? Say amen. Say amen. Gayon din naman, ang dila ay isang maliit na sangkap na nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. Kagaya ng Great Fire of 1910, small spark can start a huge fire. Do you agree?
Ang fire can leave lasting damage. Ano sabi ni James? Ang dila, para siyang maliit na apoy, kaya kanyang sugatan. Sabihin niyo, sugat. Amen? Kaya binigyan niya ng pinakamaliit na representasyon ng dila. Sabi niya, ang dila parang apoy. Pag nagpaliyab yan, pag lumiyab yan, nagsimula siya ng apoy na maliit, kaya magpaliyab ng isang kagubatan. Ang dila daw ay daigdig ng kasamaan na nagpaparumi sa buong pagkatao po natin. Ang dila daw ay galing sa impyerno. Diyan ka? Ito daw ang sumusunog sa lahat ng bagay sa buhay natin. You see, napaka-dangerous ng dila. Maliit, but it can scar us. Maliit, but it can destroy us. Amen? Dahil yung salita natin, pag nabitawan na natin, it can leave lasting damage. And for years, maaalala mo pa yung salitang binitawan sa iyo. Ano po yung types of damages na pwedeng iwan po sa atin o i-cause ng tongue? Lying. Blasphemy. Lalo na yung gossip. Slander, destructive speech, negativity, discouragement, abusive speech, bragging, inappropriate flirting, manipulation, false teaching, exaggeration, complaining, lustful speech, crude joking. You hear? Amen? God will hold us accountable for all this. Lahat ng bagay, lalo na kung ganito, lumabas sa ating bibig, at nakakos tayo ng sakit o sugat sa kapwa natin, God will hold us accountable. Look at me. Amen? Sino dito? Paano ka nagsasalita sa pamilya mo? God will hold us accountable for the way we speak to our family. Dahil ba pamilya, pwede na tayo magsalita ng kahit anong gusto natin? Amen? God will hold us accountable for the way we gossip. Diba? Our brothers and sisters in Christ. Walang ganun dito eh. May chismoso ba dito, chismosa? Wala. Amen? God will hold us accountable for the way we put down other people. Amen? The way we what? We tell negative things to other people. Amen? Say amen. The way we speak down to our employee. The way we speak to our parents. Lack of compassion in the way we speak. Amen? Lalo na kapag hindi tayo nag-agree sa maraming bagay. God will hold us accountable. Ano sabi ng Matthew 15 verse 11? It is not what goes out into the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth that defiles a person. Do you agree? Hindi daw ang nagpaparumi, hindi yung pumapasok sa bibig ng tao. Ano nagpaparumi sa tao? Yung lumalabas. Amen? That's why the danger is real. Kailangan po nating pag-isipan muna bago po natin bitawan ng mga salita natin. Say amen. You say amen. Ito pa, number 4. Here's the fourth. Okay? Recap nga muna. The tongue can stumble us. The tongue can control us. The tongue can scar us. Number 4. Next verse. Verse 7 to 8 tayo. The tongue is wild. Look at that. Labas mo nga yung verse. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinapaamo at napapaamo ng tao. Datapot, ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng lasong nakakamatay. Sabi ni James, ang dila ay parang apoy. Ngayon, kinumpare niya ang dila bilang wild animal. Isang uri ng hayop na hindi napapahinga. So now the tongue is a restless evil. Alam niyo po, nung last Friday, namili po ako sa Pure Gold. Grocery ako. Actually, hindi grocery. Ang tagal ko na pong di nag-grocery. Si mami na namimili. Sabi ko, bibili lang ako ng mga konti. Konti lang.
bibili ako sa Pure Gold. Wala rin po ako sa sarili nung Friday. Dami ko iniisip. Brain mo, naiwan ko po yung isang bag ng pinamili ko. Naiwan. Ang bitbit ko isa lang. Kasi nakalagay sa resibo ko, 1 bag. So all the while, ang alam ko, isang bag lang. Tapos pagdating ko ng bahay, may binili kong shampoo, may binili kong lotion. Nasa yung lotion? Wala naman, nak. Hala, naiiwan yung lotion. Sabi ko ganyan, alam mo, doon pa lang sa bahay, iniisip ko na lahat ng sasabihin ko. Pagka tinanggi nila na hindi naibigay sa akin yung lotion, sasabihin ko ganito, hindi ako pumunta sa lugar na to, hindi ako bumalik sa lugar para, talaga, alam mo yung inis ka, dahil ang gusto sabihin. Dahil doon sa galit ko, talaga, sasabihin mo, wala, naging wild ako. Sabi ko nga, hindi ko pa sinasabi. Sa utak ko, galit na galit ako at alam ko na kung paano ko sasabihin. Pero mo dahil doon sa galit mo, naka-form ka na ng 1 paragraph of sentences. Diba? Amen? Pagdating, nasa Pure Gold na ako. Sabi ko sa bagger, Kuya, may hindi na ilagay dito, blah, 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 blah. Aba, puti na lang. Hindi ako dininay. Kung hindi, nawala ang pagkapastor ko po. Nawala. Kasi in my mind, naka-practice na ako. The tongue is wild. Tama? Say amen. It never stops producing evil. Saan nagsimula? Dito, oh. Tama? Pagising mo pa lang sa umaga wala nang hinto. Gumising na kayo, kanina pa kayo dyan. Hindi pa kayo bumabangon, anong oras na? Pagising mo pa lang sa umaga. Amen? Kasi amen. Pag nasimulan mo ng dumakdak, hindi ka na mapigil. Huwag mo tingnan yung katabi mo, hindi yan yun. Hindi yan yan. Yun ito, dakdak ng dakdak. Pag umaga pa lang, dakdak ka ng dakdak. Amen? Say amen. Kaya sabi ni James, ang dila daw, it's a deadly poison. It's full of deadly poison. Totoo. Kasi yung masakit na salita, look at me, na hindi pinag-isipan, nakakamatay. Tama? Sabihin mo ako, meron akong classmate nung high school. Best friend pa lang tingin sa akin. Hindi ko alam kung nung nabitawan ko salita dun sa tao na yun. Hindi ko na maalala. Biruin mo, binalikan ako nung nag-reunion kami. Ang sabi niya sa akin, Wari, sabi niya, naaalala ko pa yung sinabi mo sa akin nung high school. Dati close pa tayo Ang sabi ko daw, ayoko na daw siya maging kaibigan. Pero napakasama akong tao talaga noon. At least ako aminado ko. Kayo po. Alam mo, pagbalik ng ilang taon nag-reunion kami, pinalikan niya ako. Pastor na po ako nun. Alam mo, grabing sorry ko. Sorry talaga. Wala, hindi ko na maalala. Siguro mga panahon na bata pa kayo, hindi nyo pa alam ang Kasi naglalaro pa, umakit pa kami sa bakod noon, naglalaro Pero mo pagka pupunta ako sa kanila, akit ako ng bakod, maglalaro kaming bahay-bahayan. Tapos siguro, ayaw na kitang kalaro, ayaw na kitang kabati. Ganun lang. Ba dinala? Sabi niya sa akin, naaalala daw niya yun. Paano pa? Kung yung salitang binitawan sa'yo, sobrang sakit. Diba? Paano kung yung isang taong mahal mo, may nabitawang salita sa'yo? Sinira yung diskarte mo sa buhay. Paano yung isang tao may binitawang salita sa'yo, pinatay yung maliit na pag-asa mo? Paano yung isang tao may binitawang salita sa'yo, pinatay niya yung paniniwala mo sa sarili mo? Paano kung sinira niya yung pagkatao mo? Amen? Masakit po ba yan? Kaya mas mainam pang suntukan na lang tayo Sabunutan na lang.
maubos ang buhok mo sa akin. Ganon. Di ba? Kesa saktan ka sa masasakit na salita. Tama? Say amen. Because tongue is indeed a deadly poison. Next point. The tongue is inconsistent. Sabihin niyo inconsistent. Verse 9 to 10. Siya nga ang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama. Sabi yung tongue, ha? At siya din namang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din, lumalabas ang pagpupuri at paglait, mga kapatid ko. Ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Sabi ni James, napaka-inconsistent talaga ng tao in the way they speak. We are consistent in the way we speak. Pero mo, ginagamit mo yung bibig mo, kanina lang nagpupuri ka sa Diyos eh. Pero ito rin yung ginagamit natin sa panlalait ng kapwa natin. Saan galing? Sa isang bibig. Kaya sabi ni James, inconsistent tayo. Kahapon lang nag-hallelujah tayo. Kanina lang nag-praise the Lord ka. Pero maya-maya, minumura mo na yung asawa mo. Demonyo ka! Amen? Maya-maya, minumura mo na yung mga anak mo, mga ano kayo! Kahapon lang, nagsusong-lead ka. Amen? Pero maya-maya, puro puto kutsinta kayo dyan. Mga puto kutsinta po kayo, mga puto kutsinta! Hindi ko alam kung nagbebenta ka ng puto tsaka kutsinta. Are you there? Say amen. Kanina lang, mariringan ka ng encouragement. After 5 minutes, grabe. Kaya nakakalokang inconsistency. Kaya sabi ni James, pag-isipang mabuti ang bawat salitang sasabihin. Dahil pwede kang makatisod at pwede kang matisod. Say amen. Last, the tongue speaks for us. Again, tongue can stumble us, tongue can control us, tongue can scar us, tongue is wild, inconsistent, and it can speak for us. Diyan ka. Verse 11. Ang bukal bagay isa lamang siwang. Sa isang siwang tamo pag Tagalog talaga eh. Bakit? Pwede po ba akong mag-English nito next Sunday? Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Mas lalong hindi ko siya naintindihan eh. Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbungo ng aceitunas. Ano ba yung aceitunas na yan? Amen? O mga igos ang puno ng ubas, hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Napakalalim ng Tagalog. Ano pa yung babalungan? Grabe yung Tagalog to. Lalabasan. Parang ganun ba? Amen? Hindi daw lalabas sa isang bukal ang tubig na tabang at ang tubig na alat. Hindi lalabas sa isang bukal. Hindi magbubunga ng olibo ang puno ng ubas. At lalong hindi magbubunga ng igos ang puno ng ubas. Andiyan ka. So it doesn't make sense, look at me church, na yung tubig tabang lumabas sa tubig alat. At imposible na magtanim ka ng halaman nang ipoproduce niya ay iba. Ang tawag natin doon, supernatural. Kung kiniklaim po natin na may pananampalataya tayo kay Kristo, pero hindi nagpo-produce ng godliness, iba yun. Okay? Say amen. Kasi hindi lang siya tongue problem, it's also heart problem. Look at me. Your tongue speaks for you. Kasi kung anong lumalabas sa bibig mo, laman ng puso mo yun. Tama? What we say something about us. Tama? Kaya kung gusto nating husgahan ng isang tao, wag mo lang husgahan sa damit eh. Pakinggan mo paano magsalita. Tama? Ang bottom line, control your tongue or it will control you. Naku ah.
control your tongue or it will control you. Sabihin mo sa katabi mo, dapat pag-isipan muna ang sasabihin. Sabihin mo sa katabi mo, dapat pag-isipan muna ang sasabihin. Bago mo pa sabihin, isipin mo muna. Diyan ka. Say amen. Diyan kayo. Yan yung verse 1 to, pangilang verse yun? 1 to 12. Now, tingnan natin yung pinag-isipang gawa. Madali lang yan. Kasi konting verses na lang. Now, sabi ni James, kung totoong pananampalataya, inelaborate niya, dapat pinag-isipan yung sasabihan at pinag-isipan yung gagawin. Real Christians, look at me church, are those who live wisely. Wisely. Pag sinabing wise, bago mo gawin ang isang bagay, iisip ka muna. Now, how many of you want to live wisely? Kasi sabi ni James sa verse 13, pakita natin, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita nyo na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabubuting pamumuhay. So, hindi lang salita ang ipinapakita, pati yung pamumuhay. Nandiyan ka. Nakita niyo po yung marunong at nakakaunawa? Diyan ka? Napansin niyo po, wisdom and understanding, pinagsama ni James. Pero sabi niya, magkaiba yan. Ang wisdom daw is moral insight na nakukuha natin labas nga natin slide. Wisdom is moral insight and skill in the practical issues of life. While understanding refers to intellectual perception or scientific judgment. A wise person pwedeng maging knowledgeable. Pero yung knowledgeable na tao, hindi siya necessarily wise. Alam mo, ipapasa ka ng knowledge sa board exam. Look at me. Pero hindi ka ipapasa ng knowledge sa test of life. Say amen. Ipapasa ka ng knowledge sa board exam, pero ipapasa ka ng wisdom sa test of life. Ano magpapasa sa'yo sa test of life? Wisdom. Magkaiba sila. Pwede kang itayo ng knowledge ng malaking bahay, pero hindi ka kayang itayo ng knowledge ng tahanan. It takes wisdom to build a home. Do you agree? Ang wisdom is not something we should assume that we have. Even nga Kristiyano na tayo, hindi naman tayo palaging wise. Kaya sabi ni James, if you are wise, sabi ni James, sino sa inyo yung marunong at nakakaunawa? Ano sabi niya? Balik mo dun sa verse. Ipakita nyo na talagang marunong siya. Ipakita niya talaga na may wisdom siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay. Nagigets? Sabi ni James, bakit natin kailangan ipakita na talagang may wisdom tayo, na talagang may tinanggap po tayo? Because wisdom, look at me, cannot be measured by degrees. Hindi siya nasusukat ng daming diploma at certificate po natin. Nasusukat ang wisdom by deeds and good conduct, mabuting pamumuhay. Bakit dapat merong pagpapakumbaba? Ayan o, sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Diyan ka? Because there is humility in the deeds, look at me, of the one who is controlled by true wisdom of God. Pag ang isang tao may wisdom galing sa Diyos, diyan ka, kontrolado siya ng Panginoon. Amen? Matalinong estudyante, top 1 in the class. Pero yung matalinong estudyante, mayabang, bully. Tapos nilalayon siya ng mga classmates niya. Well, there's this one student. May isang student, di naman siya top class. Top 1 in the class. Pero hindi siya so bright. Pero humble. Pero tumutulong sa mga classmate niya. Mas madami siyang kaibigan. Ang daming lumalapit sa kanya. Nakuha? Ganyan din. Ang totoong karunungan mula sa Panginoon, hindi lang nakakita sa talino. Hindi lang nakakita sa diploma.
kundi nakikita sa ugali, gawa, kababaang loob at sa salita. Amen? Kaya this is how James concluded chapter 3. Sabi niya ngayon, merong earthly wisdom. Sabi niya, merong heavenly wisdom. Sabi ni James, mamimili ka lang eh. Yung una, galing sa Diyos. Yung pangalawa, hindi galing sa akin. Tingnan niyo po yung verse 14. Kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pinasisinungalingan nyo ang katotohanan. Are you there? Say amen. Next verse, 15. Verse 15, ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi saan? Sa mundo. Mula ito sa diablo at hindi sa banal na Espiritu Santo. So nakita natin, merong origin. May wisdom na galing sa mundo, may wisdom na galing sa Diyos. Heavenly wisdom is from above, but earthly wisdom is from God. Heavenly wisdom is from above, but earthly wisdom is not from God. Diyan ka. Next verse, 16. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. So may nature ngayon. Yung una, evil ang nature. Yung pangalawa, godly yung nature. Ang earthly wisdom, punong-puno daw ng pagkainggit. Ang earthly wisdom, punong-puno ng pagkamakasarili. Nagdudulot ng kaguluhan. Amen? Pero yung klase ng wisdom na galing sa Panginoon, ano po ang dulot niyan? Verse 17. Ngunit ang taong, sabay-sabay nga po nating basahin. Ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Maibigin sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Are you there? Say amen. Say amen. Ano ang prutas ng wisdom galing sa Panginoon? Una, yung earthly wisdom, ang bunga evil. Pero yung wisdom from God, ang bunga po niyan kapayapaan. Are you there? So ang wisdom produces godly fruit. Diyan ka? Anong klaseng wisdom ang gusto natin? Burin mo, yung may gagawin ka, pag-iisipan mo, kailangan mo ng wisdom sa Panginoon eh. Pag earthly wisdom lang, hindi kailangan ng effort eh. Pag earthly wisdom lang, may gagawin ako, gagawin ko kung ano yung sinabi ng mundo. Gagawin ko kung ano yung gusto ko. Gagawin ko kung ano yung pakiramdam ko, tama. Diba? Ang earthly wisdom, paggawa ng, yung pag-isipang gawa lang, andiyan ka, gawin mo gusto mo eh. Pero pag heavenly wisdom, kaya sabi ni James dito eh, may gagawin ka, pag-isipan mo muna, pero kailangan hanapin mo at kailangan mong hingin ang karunungan mula sa Panginoon. Andiyan ka, James 1:5. Labas natin yon, last verse. Basahin nga natin, sabay-sabay, 1 to 3, go. If any of you lacks wisdom, andiyan ka. You see? Andiyan ka? Kung tayo daw, kulang tayo sa kaalaman at karunungan mula sa Panginoon, we should ask God. And God is generous to give what we need. Diyan kayo? So kung kailangan natin ng wisdom, paggawa ng mabuti, pag-isipan yung gagawin natin, kailangan ng wisdom sa Panginoon, hingin natin sa Diyos. Huwag nating sabihin pastora, ganun na talaga ako ganun na talaga yung ugali ko ganun na talaga yung actions ko Walang ganun. Pastora, matagal nang ganun talaga yung attitude ko, yung behavior ko Kaya ganun yung kilos ko Walang ganyan. Dahil ang totoong tumanggap kay Kristo, pinag-iisipan mo muna bago mo sabihin at pinag-iisipan mo muna bago mo gawin. Diyan kayo. Tapos na po tayo. Dito po tinapos ni James. Binalik niya ulit yung chapter 1, 2, and 3. Ang bottom line, bumalik ulit doon sa wisdom. We must diligently demonstrate wisdom
by our speech and conduct. Diyan kayo, say amen. Kaya po hindi aksidente na yung bibig natin, iisa lang. Yung dila natin ay iisa. Hindi aksidente, dalawa yung tenga mo. Hindi aksidente, dalawa yung mata mo. At iisa lang ang bibig. Ibig sabihin, mas dapat makinig tayo. Dalawa to eh. Paano natin itetame ang tongue? Meron po akong ipapakita sa inyo. Samahan na ako ng banta. Last slide. Before you speak, look at me, church. Bago daw po tayo magsalita, o bago tayo may gawin, padaanin daw muna natin sa 3 gate. Ilang gate? 3. Tingnan po natin kung makakapasa doon sa 3 gate. Nakuha. Yung sasabihin ko ba, totoo? Unang gate. Pangalawang gate, yung sasabihin ko ba, mabuti? Pangalawang gate. Pangatlong gate, yung sasabihin ko ba, kailangan. Padaanin po natin sa 3 gate. Totoo ba? Bago ko sabihin? Mabuti ba yung sasabihin ko? Kailangan ba yung sasabihin ko? Nakuha niyo ako? Say amen. Tatayo po tayo lahat. And I hope marami po tayong natutunan. Marami po ba tayong natutunan? Ang gawin po ninyo, pagdating niyo po ng bahay,